Vic Soto, kinasuhan si Daryl. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa bago nating uploads. Naghain na ng reklamo ang veteran TV host comedian na si Vic Soto laban sa controversial director na si Daryl. Ito'y kasunod ng pagbanggit ng pangalan ni Vic sa inilabas na teaser ni Daryl para sa pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma. Ayon sa legal counsel ni Vic, naghain na ng formal na reklamo ang Itbulaga host laban kay Daryl sa Muntinlupa City Regional Trial Court kahapon, Huwebes, January 9, 2025. Malakas na ingay ang nilikha ng teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma na isinapubliko noong January 1, 2025. Dahil sa tahasang pangbagit ng pangalan ni Vic sa eksena ni Gina Alahar at Red Bustamante. Sa controversial na eksena ni Gina at Red, mapanood ang pagkumpronta ni Charito or si Gina kay Pepsi na si Red nang walang habas nitong tanungin kung totoo bang ni-rape siya ni Vic Soto. Narito ang binitawang linya ni Gina at Red sa teaser. Gina, ipaliwanag mo sa akin, magsabi ka sa akin, ipaliwanag mo. Dahil hindi ko naiintindihan. Pepsi, sumagot ka. Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Red, oo. Kalakip ng teaser ng caption na ito, laban o bawi. Inakusahan ng rape ni Pepsi Paloma si Vic Soto at iba pa, subalit makalipas ang ilang kaganapan ay inurong nito ang demanda. Bakit? Abangan sa Red Bustamante bilang Pepsi Paloma. Ang The Rapist of Pepsi Paloma ay nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa February 2025. 3 buwan bago ang ika-40 years ng kamatayan ni Pepsi na winakasan ang sariling buhay noong May 31, 1985. Sa pagpapatuloy, reaksyon ni Daryl sa paghain sa kanya ng reklamo ni Vic Soto. Mabilis na naglabas ng reaksyon ng controversial director na si Daryl tungkol sa reklamong cyber libel na inihain ng veteran TV host comedian na si Vic Soto laban sa kanya. Umaga noong Huwebes, January 9, 2025, personal na nagtungo si Vic sa Muntinlupa City Regional Trial Court para formal na sampahan ng reklamong cyber libel si Daryl. Sama ni Vic na nagsumiti ng kanyang affidavit ang misis niyang si Pauline Luna. Ito ay kaugnay sa controversial na teaser ng pelikula ni Daryl na The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan direktang binanggit ang pangalan ni Vic. Bunsod nito, sinampahan ng 19 counts of cyber libel ng Itbulaga host si Daryl. Pahayag ni Vic sa media matapos niyang panumpaan ng kanyang salaysay, kami po ay nag-file ng cyber libel case. Marami pong nagtanong kung ano po ang reaksyon ko sa lumabas na isyong ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano ang reaksyon mo? Ito na po yun. Ito na po yung reaksyon ko. Sabi ko nga, walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako ay laban sa mga irresponsableng tao, lalo na pagdating sa social media. 35 million pesos ang hinihinging kabuoang danyos ng kampo ni Vic mula kay Daryl kaugnay ng reklamong ito. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas matapos maghain ng reklamo ni Vic ay kaagad nang nag-post si Daryl sa Facebook ng kanyang pahayag. Ayon sa controversial director, hindi niya may pipigilan si Vic lalo na't kalayaan at karapatan ng sino man ang magsampa ng reklamo. Kalakip ng kanyang reaksyon ang screenshot ng eksena sa teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma, tampok si Red Bustamante na siyang gumanap na Pepsi Paloma. Kuha ito sa controversial na eksena ni Gina Alahar at Red kung saan tinanong ni Charito bilang si Gina sa Pepsi or si Red kung totoo bang ni-rape siya ni Vic Soto. Tapang at mangyak-ngyak na sagot ni Pepsi na oo. Mababasa sa caption ni Daryl, kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo. Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang dipinsa sa lahat ng katanungan. Kasunod nito, pinsahan ni Daryl ang lumabas na teaser ng kanyang upcoming movie. Anya, maraming tanong ang netizens na ang sagot daw ay mismo nasa teaser at sagot ni Red or Pepsi na oo. Saad ni Daryl, tinurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi? Ang sagot ay nasa litrato. Pero nagsampa ba ng kasong rape si Pepsi laban kay Vic? Ang sagot rin ay nasa litrato. Diin pa ng direktor, nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathalain. Ito ay nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam ng mga nagtatanong ngayon. Sa huli, pahaging na sinabi ni Daryl na handang-handa siyang harapin ang mga reklamo sa kanya. Sabi niya, Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte. Si Pepsi o Delia Dueñas Smith ay ang dating Bold Star na nagpatiwakal sa edad noong May 31, 1985. Ayon sa naunang post ni Daryl, ang pinagbasihan ng kanyang pelikula ay mga kwento ng mismo ina ni Pepsi na si Lydia Duena Waitley at kapatid na si Zalde. Samantala, hindi pa tinutukoy hanggang ngayon kung sino ang producer o nag-finance ng pelikula ni Daryl. May mga hinalang politically motivated ang pagsasapelikula sa buhay ni Pepsi Paloma, ngunit wala pang malinaw na sagot tungkol dito.